Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibini Kimberly Costanili Estabo mula sa BS Ed Filipino. Ngayong araw ay aking himay-himayin ang mga pangungusap na ibinigay noong nakaraang araw ni Dr. Oliva. Pagkatapos na aking paghimay-himay at paggawa ng syntactic tree, ay aking ipaliwanag upang mas maunawaan at maliwanagan kayo sa aking ginawa. Ang S o ang pangungusap ay nahati sa NP, OX at VP. Dito tayo sa NP o pariralang pangalan. Ang mga mag-aaral. Ito ang simuno o pinag-uusapan. Det o ang pantukoy ay ang mga. Det ito dahil pantukoy ito na nagsasaad na marami ang tinutukoy na pangalan. N ay ang pangalan na mag-aaral. N ito dahil ito ang tawag sa taong tinutukoy. Sa gitna ay ang OX na panandiang pangusap na I. Tinawag ito na OX dahil ito ang salitang naghihiwalay sa simuno at panaguri. Naman ay VP o pariralang pandiwa, nag-aaral ng Filipino. Ito ang panaguri o bahaging nagsasabi ng kilos. V sa pandiwa ay ang nag-aaral. V ito dahil ito ang kilos na ginagawa. Sa NP naman o pariralang pangalan na ng Filipino, ito ang bagay o paksa na ginagamitan ng kilos. Det o nang pantukoy na nag-uugnay. At N, yan yung pangalan na Filipino. Pangalan na tumutukoy sa asignatura o wika. Dumako naman tayo sa ikalawang pangusap. Si Ana ay bumili ng bagong libro. Ang struktura ay katulad ng nauna na NP, OX at VP. NP ay si Ana. Ito ay ang simuno. Pag ating maymayin, det yung ginamit ko na si, pantukoy para sa pangalan ng tao. N na pangalang Ana. Pangalan nito kaya N. OX nung nasa gitna ay I, panandiang naghihiwalay sa simuno at panaguri. Sa kabilang banda ay meron tayong VP na bumili ng bagong libro. Nagsasarito ng kilos at bagay. V para sa pandiwa na bumili. NP ng bagong libro, parirala ng pangalan na may paglalarawan. Det na nang dahil ito ay pantukoy. A na panguri na bago. Tinatawag na A dahil ito ay salitang naglalarawan sa katangian ng libro. N naman na pangalan ay ang libro dahil pangalan ito ng bagay. Kumakain si Pedro ng matamis na mangga. Ang buong pangusap ay hinati sa tatlong pangunahing bahagi na VP, Det at AP. Pag sinasabi nating VP o pariralang pandiwa, ito ang bahaging nagpapakita ng kilos at kung sino ang gumagawa nito. V na pandiwa ay kumakain. Ito ay pandiwa dahil ito ang salitang nagsasaad ng kilos o gawain. NP o pariralang pangalan na si Pedro. Ito ay pariralang pangalan dahil tumutukoy ito sa tao na gumagawa ng kilos. Sa gitna ay ang pantukoy na si. Tinatawag itong det dahil ito ay pantukoy na ginagamit para sa pangalan ng tao o tiyak na pangalan. N ni ay Pedro, tinatawag na N dahil ito ay pangalan ng tao. Sa det naman ay pantukoy ay nang. Nakahiwala ito dahil ito ay pantukoy na nag-uugnay sa kilos patungo sa bagay na tinutukoy. AP ito ay ang pariralang pang-uri. Matamis na mangga. Ito ay pang-uri dahil naglalarawan ito sa katangian ng A o pang-uri, matamis. Tinatawag na A dahil ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay katangian. Sa deg naman, ito ay panandiang pang-ugnay na tinatawag na deg dahil ito ang salitang nag-uugnay sa pang-uri at sa pangalan na inilarawan nito. N para sa pangalan na mangga. Tinatawag na N dahil ito ay pangalan. Tayo sa huling pangusap. Ang aso ay tumakbo sa parke. Ang S o ang pangusap dito ay NP, OX at VP. Ngunit nasa karaniwang ayos. NP ay ang aso dahil ito ay simuno. Kung ating maymayin, det ay ang, ito ay tumutukoy sa hayop.
at ang pangalan natin na N ay aso. Sa gitna naman ay mayroong ox na kung saan ay ang paghinto. Dahil ito ay salita na ay may paghiwalay sa simuno at panaguri. Sa kabilang banda ay may VP, tumakbo sa parke dahil ito ay sasaad ng kilos at lugar. Pag ating maymayin, ang pandiwa ay tumakbo. Sa PP naman o pariralang pang-ukol na sa parke dahil ito ay pariralang nagtuturo ng kinalalagyan o lugar. Sa P na pang-ukol ay tinatawag na sa dahil ito ang salitang nagtuturo ang ating pangalan na N ay parke. Hanggang sa muli! I just had to let you know you're